Mula sa pangongolekta ng basura, paano niya makikita ang pag-asa? Naging worse din yung buhay ko rito kasi lahat ng klase ng trabaho napasok ko. Lumaki sa isang magulong kapaligiran. Mabago pa kaya ang direksyon ng buhay niya? Trapped in illegal drugs, makaranas pa kaya ng grasya? Samahan niyo kami as we witness 3 lives transform Sa gitna ng pangangailangan. This is the 700 Club Asia. Good day and welcome to the 700 Club Asia. Life brings different kinds of needs. Minsan iniisip natin na ang pinakamalaking pangangailangan natin ay pera, trabaho o magandang kinabukasan. But often, the greatest need is something deeper. We long for peace, forgiveness, purpose, and hope. Totoo yan, Peter. Kapag ang puso ay puno ng takot, galit, o panghihinayang, kahit magkaroon ng sapat na kabuhayan, may bahagi pa rin ng buhay na parang kulang. Pero ang magandang balita ay ito. God never turns away from those who sincerely seek Him. He meets us where we are and begins His work in our lives from there. Today, we'll meet people who face difficult circumstances. They came from different backgrounds, made different choices, and experienced different struggles. Yet, one thing remained true in every story. God faithfully reached out to them. Let's begin with the testimony of Art Surio. Lumaking salat sa buhay si Art. Kaya naman maaga pa lamang ay napasabak na siyang magtrabaho kapalit ang pantustos sa kanyang pag-aaral. Ipinasok ako ng mother ko sa isang mag-asawang may-ari ng tindahan. At parang ang role ko doon ay maging boy habang pinag-aaral. Pero nung time na yon, dahil madalas kong makaaway yung anak niya, dahil lalaki, na nakapagtapos pa rin ako ng pag-aaral. Hanggang grade 1 lang. Muli siyang nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral. Nung boss ng aking tatay ay kinuha ako para pag-aralin. Wala yung desire ko dahil yung guidance ng magulang wala. So hindi ako pumasok doon at naglayas na ako. Walang masasandalan. Doble kayod si Art upang mairaos ang bawat araw. Para kumita ng pera, so naging utusan ako doon ng mga JRO. At kumikita naman ako para makaraos lang magkapera. At maraming mga mahirap na bagay, yung pamumulot ng basura, pagtitinda ng ice buko, pagtitinda ng chicharon. So yun yung aking pinasok. Nung matapos yun, pumasok din bilang isang kargador sa palengke. Sa pagbalik ni Art sa kanyang pamilya, isang pagsubok na naman ang kanyang kinaharap, ang pagpanaw ng minamahal na ina. Nung lumipas ang mga isang buwan ay nag-decide yung father ko na umuwi sa Samar. Halos buwan lang ang naging nag-asawa uli siya. Dahil sa sama ng loob, mas naging masasakitin ang kapatid ni Art na naging dahilan sa maaga nitong pagpanaw. Mas tumindi yung galit at sama ng loob ko sa tatay ko. Dahil doon ang naging paborito kong inumin ay gin. At paglasing na, naghahanap ng away. At madalas kong kaaway noon yung aking stepmother at yung tatay ko. Nagkaroon ako ng matinding galit talaga na gusto kong patayin yung tatay ko. May kasi pinipilit yung kuya ko na magtrabaho kahit may karamdaman na parang wala siyang pagpapalaga sa amin. Kinuha ko yung itak, gusto kong sugurin tatay ko. Kaya lang pinigilan ako ng mga tiyahin ko. Kaya nga, tinagurian ako doon sa amin si Kalabaw. Kasi doon sa amin kasi bakod. Pag may lasing ako, pag may nadaanan ako bakod, sira yan. Tinatadyakan ko, kaya inihila ko. Patuloy rin siya sa paghahanap ng away sa kanilang komunidad. Kaya naman, naging mainit siya sa paningin ng batas at mga NPA. Upang iligtas si Art sa napipintong kapahamakan, minabuti ng kanyang mga tiyahin na palikasin siya sa kanilang lugar. Dinala nila ako sa Maynila. Naging worse din yung buhay ko rito kasi wala naman akong pamilya. Lahat ng klase ng trabaho na pasok ko. Maghugas ng pinggan, naranasan ko matulog sa luneta, naranasan ko matulog sa loton. Di na inisip ni Art na may sukdulan pa ang kanyang paghihirap. Hanggang sa mapasok siya sa isang trabaho na may mabuting amo. Inanyayahan ako na umatin sa isang gawain sa bahay, Bible study.
At ang nagtuturo ay isang babae, no? At doon sa kanyang salita, ang nag-strike sa akin ay yung word na, ang Diyos ay buhay at sa Diyos ay walang imposible. Yung word na yon ay yun yung parang nagbigay sa akin ng hope. At doon ko naranasan na ang Diyos pala ay hindi lang palang katang-isip, kundi buhay pala siya at pwede mong maranasan. Sa tulong ng Panginoon, Tay, nandito po ako ngayon para humingi ng kapatawaran. At gusto ko rin ibigay sa inyo kapatawaran. Tay, patawad po. ang pagtanggap ni Art sa Panginoong Hesus ay nagbuhos ng pagpapala sa kanyang buhay. Sa simbahan niya nakilala ang kanyang napangasawa. Mas sumaya pa ang kanilang samahan nang biyayaan sila ng 2 supling. Subalit, hindi naglaon. Muli na namang nahulog sa patibong ng kaaway si Art. Naimpluwensyahan siyang gumamit ng bawal na gamot sa kanilang trabaho. Doon ko naranasan at yung iniipon ko para sa pamilya ko ay nagamit ko sa aking sarili. At naging worse na rin yung buhay ko. Na-involve ako sa iba't ibang away. Naging dahilan nito upang maging masama ang reputasyon niya sa kanyang trabaho. Dito, naramdaman niya ang masidhing pagnanais na magbago. At minsan pa, Nangusap ang Lord sa akin during time na yon. Nadatnan ko yung anak ko na nakahiga, yung bunso kong lalaki. Narinig ko yung word. Sabi niya, paano mo sasabihin diyan sa anak mo kung ikaw mismo ginagawa mo ang bagay niya? Lumod ako. Umiyak ako, nagpray ako sa Lord. Sabi ko, Lord, hanguin mo muli yung buhay ko sa kinakasadlakan kong ito. umalis si Art sa kanyang naging trabaho at sa pagkakataong ito, iginugol niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Noon may tapang ako pero ang takot ko yung ballpen at yung papel at yung magsalita sa mga tao. Kasi masyadong mababa yung tingin ko sa sarili ko. Pero nagbago ang lahat ng yon. Hindi pala hadlang yung hindi ka nakapag-aral kung talagang mabibigay ka ng buhay sa Panginoon. At para matuto, nung nag-aral ako, una kong prinactice magsulat ay yung pangalan ko. Pagtapos basa at naging aktibo ako sa mga conference. Sa kasalukuyan, kabalikat ni Art sa paglilingkod sa Diyos ang kanyang pamilya. Walang sawa siyang naghahayag ng pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa kulungan, maging ng mga naging alipin ng bawal na gamot. Ang kanyang adhikaing ito nagmula sa pagbabagong naranasan niya mula kay Hesukristo. 2 Korinto 12, ang sabi ng Diyos, sapat yung aking tulong, kung saan ka mahina, doon ako malakas. You know, the wonderful thing about God is He does not expect perfection from us. Even when we receive Him, there are times we may fall, just like Art, but He's always ready to pick us up and give us second, third, and 1,000,000 and more chances. Yeah, the grace of God is always available because His desire is for us to come into full repentance. And He knows once that takes place, tuloy-tuloy na. It's not that we'll be problem-free, but we're on the right track. We're never gonna deviate anymore from our calling. Art's story reminds us that our greatest need is not merely to escape difficult circumstances. Growing up, he experienced poverty, rejection, loss, and anger. He worked wherever he could just to survive. But even after finding work, the pain inside his heart remained. Ang galit na hindi isinusuko sa Diyos ay kadalasang nagiging dahilan upang gumawa tayo ng mga desisyong lalong talagang masama at mali. So, it's important that we come clean before God and ask Him for His wisdom, for His guidance, and that He may bring hope in our lives. That is God's grace. Hindi tayo minamahal ng Diyos dahil perpekto tayo. Minamahal niya tayo dahil yun ang nature niya. The Bible says in Psalm 34:6, "This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles." Notice that verse doesn't simply speak about financial poverty. It speaks about someone who recognized his need before God.
Maybe your need is different. Perhaps you're carrying guilt. Perhaps you're tired of pretending everything is okay. Friend, God hears those who call upon Him. Let's pray and come to Him just as we are. Lord, we come to you with all our faults, all our imperfections, all our the times that we continue to pretend that all is well, to put up a front that everything is okay when it is not. We are hurting, we are crumbling on the inside. And Lord, you see everything that's going on in my heart. So right now, Lord, I come to you, I confess all of my sins. I completely surrender to you. I need you in my life. I want a change inside of me, a change that will last, a change that will bring me a hope and a future. So Lord, right this moment, I confess to you all of my sins and ask your forgiveness. Lord, forgive me for all the things I have done. Forgive me for the things I shunned you, for the times that I just totally did not even think of you. And right now, Lord, I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will journey with me in this life. Lord, I need you. I cannot live without you. I give you my all. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Up next is the story of a man who grew up in a difficult environment. Although he knew about God from an early age, the influences around him slowly led him away from the life God intended for him. But God never stopped pursuing him. Let's watch the story of Rod Clemente. Batang tondo si Rod. Dito, nakasanayan niya ang magulong paligid na humubog sa kanyang pagkatao. Maaga siyang napasama sa mga barkada at natikman ang iba't ibang bisyo. Di nagtagal, napabayaan niya ang pag-aaral at 3 beses nagpalipat-lipat ng kurso sa kolehiyo. Taliwas ito sa mga aral na itinuro ng kanyang ina na mag-isang nagtaguyod sa kanilang magkakapatid. Mula nang nag-OFW ang ama at kalaunay pumanaw dahil sa sakit sa puso. Bagamat bata pa lang si Rod nang maakay ng kanyang ina sa Kristiyanong simbahan, pinili pa rin niyang tahakin ang landas na malayo sa kalooban ng Panginoon. Pero sa kabila ng baluktot niyang pamumuhay, nagagawa pa rin ni Rod na makapaglingkod sa kanilang simbahan bilang bahagi ng music ministry. Hindi nila nalalaman ako ay tumutugtog na sabog pa ako sa drugs. Nagmi-minister ako na wala talagang tamang puso. Natuon din ang atensyon ni Rod sa mga babae, kaya sa edad na 15 anyos, naglabas-masok na siya sa iba't ibang relasyon. Siguro nung una parang curiosity, feeling na parang magkaroon ng girlfriend. Hanggang di ko alam, malala na pala ako sa laman. Pinapasok ko na isang relasyon, hindi dahil lang ang objective ng puso ko ay magmahal, hindi para mayroon lang maramdaman sarap sa katawan. May mga one-night stand, ako'y meron ng isang karelasyon na meron siyang asawa at anak. Pero sa dinami-dami ng mga babaeng nagdaan kay Rod, bukod tangi ang matalik niyang kaibigan na si Jeda. Madalas nilang karamay ang isa't isa sa oras ng problema. Hanggang sa isang gabi, nahulog din sila sa patubong ng kasalanan. Dahil sa nangyari, minabuti ng dalawa na maging magkasintahan, kahit patutol ang kanilang mga magulang. Ikinasal sina Rod at Jeda at nagkaroon ng 2 anak. Gayunpaman, sa loob ng 3 taon, naging masalimuot ang kanilang pagsasama dahil si Rod ay nagpatuloy sa kanyang bisyo at pambababae. Tapos meron akong
nauwing babae na alam niya na nandyan lang sa kabilang bahay, pero dahil nga gusto niya na hindi siya mag-broken family, binis niya yun. Biglang natauhan si Rod sa kanyang mga kasalanan matapos siyang maimbitahang dumalo sa isang retreat. Doon niya napakinggan ang salita ng Diyos na tumimo sa kanyang puso. Habang ako ay nasa Encounter God retreat na yun, para akong isang bato na pinupukpok ng martilyo na binabasag, tinitibag ng bawat salita na naririnig ko. Yung topic nun is coming back to the Father. Hanggang makita ko yung sarili ko na parang isang prodigal son. Iyak ako ng iyak. Kasi nandun na nga ako sa point na nare-realize ko na sobrang ang layo ko sa Diyos. Dami kong nagawang pagkakamali. Dami kong mga nasaktan tao. Nakita ko ang Panginoon, sobrang lawak ng pagmamahal niya sa akin. Nagkaroon ako ng matinding realization, kagaya ng prodigal son. Nang sabi doon, babalik ako. Naisip ko yung nanay ko, naisip ko yung asawa ko, naisip ko yung pastor ko. Hinanap ko silang lahat para humingi ako ng patawad. At sa oras na yon, tunay niyang tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil sa pinadamang pagmamahal ng Diyos sa kanya, sinikap ni Rod na magbago. May challenge din sa akin nung ako ay nagta-transition magbago. Kasi nga, pinutol ko lahat, barkada ko, lahat ng connection ko sa mga babae, nakarelasyon ko. Sinolo ko ng Panginoon at sinolo ko rin ang Panginoon. Doon ako natutong bumuklat ng Biblia sa sobrang kauhawang ko sa salita ng Panginoon na gusto kong makilala siya. Sinuyo muli ni Rod si Jeda at inayos ang kanyang relasyon sa asawa at mga anak. Naroon na yung respect, naroon na ang pagmamahal, nandun yung pangangalaga para sa kanila. Sa paglalim ng kanyang relasyon sa Panginoon, nag-alab din sa kanyang puso na maibahagi sa iba ang salita ng Diyos. Ginawa ko yung salitang, He who wins souls is wise. Nag-umpisa ako sa mga kabataan. Ginamit ko yung talento ko sa music. Pagkatapos silang turuan, iimbitahan ko sila sa church. Nag-share na ako ng Word of God sa mga bata na yun. Sinikap din ni Rod na makabalik sa eskwela. Hindi naman naging hadlang ang kanyang edad para makapagtapos sa kolehiyo. Kasabay ng pagganda ng kanyang pamumuhay ay ang pagtawag ng Panginoon sa kanya para maglingkod bilang pastor. Magandang regalo naman sa kanilang pamilya ang pagdating ng bunsong anak na kumumpleto sa kanilang masayang pagsasama. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung pinili niya ako kahit hindi ako deserve na piliin niya. Alam ko na dapat ang buhay ko ay laging nakasabit sa Kanya. Wala ako na mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo. Paniwala ako na may Diyos na magpatawad ay sagana. Wow, think of just a roller coaster of events, Ooh, yes. The back and forth, and yet the grace of God that was displayed not just on Rod but even on his wife. Yes. You know, other women will not stand cannot for that. imagine. Yeah, mamasinggan na ako ni Christine. You know, I mean, yung ganon. Hindi lang once or twice, but the pain you inflict on your wife. That's why for all the husbands watching now, kailangan i-treasure natin yung forgiveness na in-extend ng ating mga misis, yung grasya. Yes. No, we don't take that lightly. That's right. Isipin mo na, pag ganyan buhay mo, magagamit ka pa ba ng Panginoon? Yeah, right. Pero you see, God uses us in spite of our weaknesses because He transforms our life. Tas kung ano yung nangyari sa past natin at makikita ka ngayon, you know, people will be inspired. If He can change, Yeah. then so can I, Tama, di ba? tama. You know, one thing that stands out in Rod's story is this. God's love continued to pursue him even while he was running away. God used the prayers of his mother, the faithfulness of his wife, and the love of his church leaders to draw him back. When Rod attended that encounter retreat, he realized that the people who never stopped believing in him reflected the love of Christ. Tama, and that is what God does. He doesn't simply improve a person's circumstances. He transforms lives from the inside out. The Bible says in Philippians 4:19, "And my God shall supply all your needs
according to His riches in glory by Christ Jesus. Notice that the verse says, all your needs. God knows every burden you carry. He knows the needs of your family. He knows the bills you're trying to pay. He knows the opportunities you've been trying or you've been praying for. And He invites us to bring everything before Him. Here on the 700 Club Asia, we believe that prayer is not our last option. It is our first response because we know that God hears the cries of His children. That's why we encourage everyone to push, pray until something happens. If you're facing financial difficulties today, let's come before the Lord together. Let's pray. Panginoong Jesus, Lord, we acknowledge that we need you, Lord. Apart from you, we can do nothing. So, Lord, there are so many people who are watching right now in need, Lord, financially. Father, we pray that you open the floodgates of heaven and pour in so much blessing that they will not be able to contain it. Lord, this person who's watching right now na may utang, Lord, would you help this person? Maahon siya dun sa pagkautang niya, mababayaran niya ng buo ito, Lord, agad. And that you will just allow him not to fall into the temptation of getting into debt again. There's also somebody, Lord, na walang trabaho. They are in despair. Lord, would you assure this person that you love this person, you care for him, and that you will open a job for him, especially for him, Lord. Kailangan lang niya mag-step out in faith to trust in you and do his part to look for a job. Would you just encourage this person to go out right now and look for that job? And there's this person right now, hindi makatulog dahil sa kanyang utang. The Lord has already assured you, He will help you pay lahat ng pinagkakautangan mo. Just trust in Him. Thank you, O God. We trust in you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Someone suffering now from a thyroid infection, and the doctors are watching it carefully, and you're so concerned. The Lord is releasing His healing touch on your thyroid area, and that even that pain, that discomfort that you're feeling is instantly going away. Kapatid, you have been healed by the Lord because He loves you. In Jesus' name, amen. Amen. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Dahil sa isang pagkakamali, nasira ang magandang samahan ng mga magulang ni Jemuel. Di kalaunay, nauwi ito sa hiwalayan na naging sanhi ng pagkasira at pagkawatak-watak ng kanilang pamilya. Naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang lolo at lola. Jemuel, ano ginagawa mo dyan? Alika na rito. Subalit, matinding pagdidisiplina ang kanyang naranasan. Ano naman ang ginawa mo, ha? Alika, sisilip kita ng sako. Naalala ko po nung ako'y bata pa, sinilid po ako sa sako. Tapos tinalian po yung sako. Tapos tinatakot-takot ako. Ganun ka pait yung aking nararanasan nung kapanahonan noon. Ang kalupitan na kanyang naranasan ay nagtulak sa kanya na magrebelde at maglayas. Marami po ako naging mga kaibigan ng mga adik-adik, mga sugarol, klase-klaseng tao ang nasasalamuha ko. Hanggang sa kung ano yung mga kaibigan ko, yung mga ginagawa nila, ginagawa ko rin.
Napasama rin siya sa mga rambol ng kabataan kung saan isa sa kanilang nabugbog ay lubhang napuruhan. Bali-balita nung kinabukasan na yung aming binugbog daw is critical. At isa pang balita ang sa kanya'y tumambad. Ako yung napagbintangan doon na meron daw akong pinatay doon sa tulay. Pinaghahanap ka ng mga pulis ngayon. Pero hindi ako gumawa no. Napagbintangan lang ako dahil yung tsinelas ko naiwan daw doon sa tulay. Kasi yung time na yon, yung kaibigan ko, hiniram yung tsinelas ko. Kailangan mo ng umalis. Pre, maraming salamat ha. Kaya ang ginawa ko, nagpaalam ako sa auntie ko na pumunta ako ng Maynila. Lumuwas siya patungong Maynila para magtago mula sa mga otoridad. Nung nagpunta ako ng Maynila, lalong gumulo po yung buhay ko doon. Una, nagtrabaho muna ako sa construction. Tapos nung nagkapera ako, syempre binata, nag-aroon ako ng mga kaibigan ng mga drug pusher. Hanggang sa bumalik uli yung pagiging addict ko noon. Hindi lang ako nakontento noon, kundi bumibili pa ako sa kanila ng at nagbibinta ako noon. Halos mawala siya sa kanyang katinuan dahil sa patuloy na paggamit ng droga. Ito ang nagtulak sa kanya para manalangin. Ang nasabi ko po, Lord, bago man lang masira yung buhay ko, ay bago man lang ako mabaliw, makapangasawa muna ako, Panginoon. Nung lumipas marahil yung 1 taon, nakilala ko po yung misis ko. Taong 2000 nang sila ay ikasal ni Bernadette, ang babaeng sagot sa kanyang panalangin. Ngayon pumunta ko kami dito sa Lawag, dito kami nag-aalaga ng baboy. Pero hindi ko po alam na yun na pala ang plano sa akin ng Panginoon. Isang kakilala ang nagyaya kay Jemuel na dumalo sa isang Kristiyanong gawain. Sinamahan ko siya dahil nung kapanahonan din noon, talagang salat kami noon. Kaya ko lang siya sinamahan dahil gusto kong mangutang sa kanya ng pera. Nagulat na lang ako na masaya sila doon, masaya sila nagpupuri doon. Sa tagpong iyon, isang pagsubok naman ang dumating sa kanilang mag-asawa. Nagkasakit naman po yung misis ko noon. Nagkasakit siya ng TB sa buto. Kalahati po ng kanyang katawan ay hindi niya na maigagalaw. One day, nagising na lang po ako na hindi ko na maihakbang yung mga paa ko. Sinubukan kong gumabay para akong bata na gumagabay. Talagang hindi ko siya maihakbang. Hindi ko alam kung bakit. Kasabay ng kanyang pagkakasakit ay ang pagbubuntis niya rin sa kanilang ikalawang anak. Humiling po ako sa Panginoon na palakarin niya ako. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko po ng himala. Ang tagpong ito ang nag-udyok kay Jemuel na lumapit sa Panginoon. Hinahanap ko po yung church sa pinupuntahan namin. Nung nag-altar call po yung aming senior pastor, lumapit po ako. Sabi niya kasi kung sino yung mga may prayer request ay lumapit. Ang prayer request ko ay makalakad siya at saka makapanganak siya ng normal. Naging daan ito para maranasan niya ang pag-ibig ng Diyos. Gabi-gabi, pag nasa bahay, nagbabasa ako ng Biblia at nananalangin. Naalala ko nung nakikipag-covenant ako sa Panginoon noon. Sabi ko, Lord, kapag nakapanganak ng normal yung misis ko, tigil ko na po yung aking paninigarilyo at saka yung aking pagsusugal. Lumipas ang ilang araw at isang himala ang kanyang nasaksihan. Tumawag yung kapatid ng misis ko. Sabi niya, Kuya Jim, si ate nanganak, normal. Kaya sabi ko, praise the Lord, totoo talaga ang Panginoon. At sa pangalawang pagkakataon ay nanalangin si Jemuel para sa isa pang himala. Lord, isa na lang Panginoon, nangingi ko sa iyo. Palakarin mo po yung misis ko at tigil ko na yung pag-iinom ko. Kung kinakailangan, magpastor ako Panginoon. At hindi sila binigo ng Panginoon dahil muling nakalakad si Bernadette. Siyempre, lubos ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil doon ko nalaman na talagang totoo ang Panginoon, na talagang siya ay naghihimala. Bilang pasasalamat niya sa Panginoon, nagpagamit siya ng buong puso sa gawain ng pagbabahagi ng mabuting balita sa iba. Pag sumasakay ako ng bus, nangangaral ako ng salita ng Panginoon sa bus. Tapos sa jeep, nangangaral ako sa jeep. Nangangaral ako sa palengke, nag-i-street preaching. Naging ganap din na pastor si Jemuel. Mula noon hanggang ngayon, ginagawa niya ang kanyang tungkulin sa simbahang ipinagkatiwala sa kanya. So yung aking covenant sa Panginoon noon na talagang hanggang ngayon ay lagi-lagi kong sinasariwa. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng pamilya na
pwede kong ipagmamalaki, Panginoon. Na Panginoon, andito yung ipinagkatiwala mo sa akin pamilya, buo kami, Panginoon. At kahit mapait ang kanyang karanasan sa nakaraan, mas pinili niya pa rin gawin ang magpatawad at magmahal. Sa nanay ko, sa tatay ko, negatiting wala po akong galit sa kanila. Hanggang ngayon, panalangin ko sa Panginoon na magkita kami ng nanay ko eh. Ay kung sakaling nanonood yung nanay ko, sasabihin ko sa kanya, Nay, kahit ganun po yung nangyari sa amin, sa ating pamilya, Nay, hindi pa rin nababawasan yung pagmamahal namin sa iyo. Tatanggapin pa rin kita ng buong buo. Yung nagbibigay aral sa akin, yung pag-ibig lang eh. Kaya ngayon, hindi lang siya tagapagligtas, hindi lang siya hari sa buhay ko, kundi siya yung tatay ko. Whatever your need may be, remember that the Lord knows your situation and He invites you to place your trust in Him. In the Bible, the book of Romans 15:13 shares this blessing. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Our hope is not based on our circumstances. Our hope is found in God, who remains faithful in every season of life. Here at the 700 Club Asia, we are privileged to witness lives being transformed through the power of God's Word and His unfailing love. The life stories you just watched are possible because of faithful partners and supporters who continue to give to this ministry through their prayers and through their generous donations. Together, we are able to produce programs that bring hope to families, share the gospel with those searching for truth, and provide prayer and encouragement to people facing life's challenges. If God has placed it in your heart to become one of our ministry partners, we invite you to join us. Your support helps us continue sharing the love of Christ with more people here in the Philippines and beyond. Most importantly, we ask that you continue praying for this ministry, that many more lives will come to know Jesus as Lord and Savior. Thank you for spending your time with us today. We pray that the stories you heard remind you that no matter what season you are in, God remains faithful. If you need someone to pray with you, our prayer center is available 24 hours a day, 7 days a week. We would be honored to stand with you in prayer. Remember, whatever need you are facing today, bring it before the Lord. He sees you, He hears you, and He is always faithful to keep His promises. On behalf of everyone here at the 700 Club Asia, I'm Camila Kim Galvez. and I'm Peter Kairos. May God fill your heart with His peace, strengthen your faith, and remind you that even in the midst of life's greatest needs, His grace is always enough. God bless you. God bless you.